Good afternoon, Vice President Sara Duterte. Mabuhay po kayo. How are you today, ma'am? Thank you. I am okay. No problems today. Maraming salamat. At maraming salamat sa regalo na tulips for Mother's Day and lahat ng mga hindi ko nag-greet nung nakaraang linggo ay binabati ko ngayon ng pagpapasalamat sa lahat ng mga ina sa kanilang sakripisyo at katapangan para sa kanilang pamilya. Belated Happy Mother's Day sa ating mga Thank you, VP. Filipino women. VP Inday, how's former President Rodrigo Roa Duterte, ma'am? Okay lang siya. Nabalitaan ko siya sa mga nangyari sa Pilipinas, maliban na lang dun sa may kinalaman sa ICC, sa mga iba pang balita sa Pilipinas. At majority ng aming pinag-usapan ngayon ay patungkol sa pag-aasawa. Marriage. Okay. Marriage yung napag-usapan namin. Mahaba yung kwentuhan namin sa pag-aasawa. Ma'am, can you share with us a little bit of what's the highlight about marriage na pinag-usapan niyo ni PRRD kung okay lang, ma'am? Yes, ang highlight ay nag-agree kaming dalawa na para magkaroon ng successful na pagsasama ang mag-asawa, kailangan hiwalay ang kanilang kwarto. Kwarto. Pwede din, ma'am. So, yun yung conclusion na na-derive namin sa aming discussion sa pag-aasawa at pagsasama ng mag-asawa. Mas magiging harmonious at peaceful ang pamamahay kung hiwalay ang kwarto ng mag-asawa. VP, meron bang gustong... VP, meron bang gustong ipahiwatig or mensahe si President Rodrigo Roa Duterte, ma'am, sa mga kababayan natin? Well, siguro base na sa napag-usapan namin ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak kahit hindi kasal. So siguro ang makuha ko doon na message niya, although hindi niya sinabi na directly para sa mga kababayan, pero ang makuha ko doon ay kapag nagkaroon kayo ng anak, kahit hindi kayo mag-asawa, forever na yung bond ninyo. Lalo na pati kapag nag-asawa kayo tapos meron kayong anak. So, yeah. VP Inday, At saka pala, sorry. Sorry, go At ahead. saka, kailangan paniguraduhin ng mag-asawa na merong kapayapaan sa relasyon nila para sa kanilang mga anak. Yun. VP Inday, Yes. have you heard of the change in the Senate presidency na si Senator Alan Peter Cayetano na po ang Senate President? What do you have any thoughts or lingering opinion about the change of leadership sa Senate, ma'am? Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan nung kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. VP, just to conclude, what's your thought about the ginawa nila kay Senator Bato, ma'am, that they're trying to sort of lock down the Senate right now because they want to capture him and implement or serve him the warrant of arrest coming from the ICC? Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. VP, do you have the message to your loving,
and kind supporters na VP, we want to let you know na hindi kami titigil sa pagsuporta namin sa inyong pamilya. Lalo na sa iyo, sa predicament mo ma'am na kinakaharap. Yes, patuloy din ang pagpapasalamat ko araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil hindi sila tumitigil sa kanilang pagsuporta, hindi sila nawawalan ng pagtitiwala sa akin at nandyan pa din yung lalong-lalo na yung pagmamahal kasi nararamdaman ko na hindi lang siya parang basic support ba yung ginagawa ng mga kababayan natin, kundi yung meron ng pagmamahal dahil meron ng kasamang malasakit yung kanilang pagpapakita ng suporta. At sabi ko nga lagi ay hindi lahat ng mga public officials binibigyan ng ganyan ng mga kababayan natin. Kaya ako lagi akong araw-araw yung pagpapasalamat. At araw-araw ako din nagdarasal na maging maayos yung Pilipinas dahil yun yung kapalit sa pagmamahal ng taong bayan. VP Inday, maaasahan mo na sa 2028 ibabalik namin ang tapang at malasakit. Duterte! Mabuhay ka VP, maraming Thank salamat. you.